Amen. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bibles. Ang salita ng Diyos, King James Bible. Amen. Pag iba po yung Bible mo ay maigi pa magbukas ka na songbook. Amen. Meron bang ibang Bible dito? Okay. Amen. Okay. Kung wala, buksan natin. First Chronicles. We are still with studying our affection for the house of the Lord. Mahalaga na maunawaan natin ito. At kung hindi pa tayo lumalago sa ating pag-ibig sa bahay-sambahan ng Diyos, ay ngayong gabi ay nais kong dagdagan natin ang atin pong ibang mga kaalaman kung paano ba natin mapapalago yung atin pong pag-ibig o kaya pagtangi sa tahanan ng Panginoon. Okay, basahin po natin 1 Chronicles chapter 29. Babasahin po natin verses 1 down to 5. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord. I hope na intindihan natin ito, no? That kaya nga ho ang bahay-sambahan ng Diyos, hindi naman talaga natin yan bahay. Ang tahanan na yan ng Panginoon, mga binibuild up natin na edifice, is not really simply for us, but it is a reflection of whom or how well we know God is. Tingnan po nga nyo, di ba? Pag papagawa ng mga para sa presidente, para sa humahawak ng kapangyarihan sa bansa. Kaya nga mayroon tayong Malacanang Palace. And because that is a symbol of who the person is going to stay in there. Sa Amerika, anong tawag sa kanila? White House. Nakita ka na ng White House? Ito mga kabataan, nakita mo na yung White House? Ha? Ano sa lote? Tinawag lang nating White House yun. Hindi yun White House, pero White House nga lang sinasabi nila diyan. Hinihalin tulad nila yan sa isang, yan yung kung nasaan ang presidente ng Amerika. Naroon. Okay. Kaya kung tayo po ay dapat ay minamahal natin yan, ang bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya kung ito dito mo dadalhin ang kalokohan mo, hindi mo nakukuha ang Panginoon. Tayong mga binigyan ng pagkakataon na tumira dyan, kahit dorm lang yan, pagmamayari pa rin yan ng Diyos. Pag gumamit tayo ng CR, sa Diyos yun. Hindi yun CR mo na hindi mo nililinis. Every room that you go to stay with is the Lord's, not ours. Kahit dyan pa sa GPH, that is the Lord's. Amen? Kaya dapat ay nauunawaan natin, kahit pa doon sa lugar na hindi pa natin nade-develop, kahit dyan sa mga mayroon pang mga puno diyan at matataas pa yung damo. Ilagay mo yan sa isip mo kung ikaw ay anak ng Diyos at nandito ka
nasa bahay-sambahan ka ng Diyos. Kaya kung ano man yung kalukuhan, kaya nga yan, hindi dapat yan talagang walang upos na sigarilyo dyan. Walang vape dyan. Amen? Walang nagmumura diyan. Walang nagiinuman diyan. Amen? Kape lang, kape. But honestly speaking, I'm saying this with all honesty and gravity. Ang bahay-sambahan ng Diyos ay dapat natin itong itaas. You are in a holy ground. Bawat sulok ng ating pong property na binigay ng Diyos, yan po ay sa Diyos. Kaya may plano tayo, amen? Na maayos natin yan. Okay, so that is for God. Verse number 2. Now, I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stones and of divers colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house, even 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal. Napag-aralan din natin yan, di ba? How much was that during the time and today? Yung 3,000 talents of gold and 7,000 talents of silver. Anong monetary value niyan sa piso? 560 to 650 billion pesos. Yun ang binigay niya. Matindi talaga, no? At ang sabi niya, my own proper good. That's his personal savings. That's his personal money. Amen. Okay, so yan po dapat natin naintindihan. Ganun niya pinahalagahan ang bahay-sambahan ng Diyos na hindi naman siya makakagawa, but He is just preparing that place. Verse number 5. The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? So tinitingnan natin bakit nagkaroon siya ng ganitong pagtangi. At for 2 sessions, pinag-usapan na natin. Tinignan natin that he understood the value of the house of God. Ito yung training, ito yung lugar para sa Panginoon. Ito ang mga ginagawa diyan sa bahay-sambahan. Tinignan din natin na kaya nagkakaganito siya dahil nga sa pagkakilala niya mismo sa Diyos. He had a personal encounter with God. Kaya yung mapagbigay ng tamang treasure para sa Panginoon ay yung mga
at sa atin pong gagawin ay dapat talagang maunawaan natin, lagay natin yan sa puso at isipan natin, that it would always be a reflection of how we have known our God and how well we have known our God and how well we have known what the house of God really means. At ngayon nga ho ay gusto kong tingnan pa natin that truth on how we could grow with our affection in the house of God. Kailangan palaguin pa natin. Kailangan dagdagan pa natin yung pagkaalam para pag ikaw ay magbibigay ng yung first ng treasure offering at pag ikaw ay pupunta na sa bahay-sambahan ng Diyos, magbabago ang isip mo. Hindi para doon ay makipaghuntahan lang o kaya mamamasyal. Dati siguro yun ang sinabi, yun ang naranasan mo, di ba? Lalo na pag galing ka sa malayo. Tapos pagdating mo dito, ay maganda pala doon. Sarap palang pasyalan yun. Marami na akong mga miyembrong nakausap na ganyan. Noong bago sila pumunta dito, nagustuhan nila. Bakit? Kasi magandang pasyalan. Lalo na makita nila na pwede pala doon sa kabila ay magtambay-tambay. So natutuwa sila, kaya magandang pasyalan. Pagkatapos dito nga, nahihirapan din ako minsan maghanap ng tao. Nasaan ka? Nasa church ho. Saan dyan? Saang church? Saan lugar diyan? Yun pala ay nasa dorm. Yun pala ay nasa kabilang lote. Saan ka dyan sa kabilang lote? Ang laki ng kabilang lote. Nasa entrance, nasa exit. Nasaan? Nasa kahayupan, di ba? Meron yung may pangkahayupan tayo yun. Dun sa malapit kina Victor. Okay, at saan pa? So when we come here, dapat ay itaas natin yung antas ng ating mga puso sa pagpunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Let's pray. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon, mapagbasa ng inyong salita. At para patuloy nga po naming iayos ang aming mga sarili sa amin nga pong pagdako ng, o sa amin nga pong pagganap ng treasure offering, mga bagay na malakiang pagbibigay para nga po ang inyong bahay-sambahan ay patuloy nga namin pong ayusin at i-develop para nga po, Panginoon, mag-reflect hindi lamang yung aming pagkakilala sa inyo, kundi it would reflect who you are and who you are to us. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please. Maupo na kayo kakaagad. Oh. Medyo mag-wiggle-wiggle muna kayo at baka kayo ay inaantok. Sige. Mahaba-haba itong lakbayang ito, mga kapatid. Okay. Sige. Kamayan mo nga yung katabi mo at baka sabihin mo nga, are you ready for the word? Okay. Ano ang, tanungin mo rin kung ano ang dahilan, bakit pakikinig ngayon, para saan? Anong dahilan? Ano bang dahilan? Sinabi ko na magiging dahilan ng pag-aaral natin ngayon. Ano? Ay lumago tayo sa ating pagkiling sa bahay-sambahan ng Diyos, paggalang sa bahay-sambahan ng Diyos. Okay, take your seats. At pakinggan muna natin, bago natin mapakinggan ay mag-pray muna tayo. Muli, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita na pag-aaralan namin. Maraming salamat sa pribilehiyong ito. Ganon din po, i-bless mo ang
isa pang awitin na ihahandog para nga ang puso ng bawat isa sa amin ay maprepara upang tumanggap ng pagpapala at magkaroon nga po kami ng desire na patuloy palaguin ang aming pag-ibig, paggalang, pagmamahal sa inyo nga pong bahay-sambahan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Above his name there is no other name. The one who is eternally the same. There is no other name. The first and last, beginning and the end. He was the King who made the common man his friend. There is no other name. Let every tongue proclaim and sing the name of Jesus. Magnify and praise the name of Jesus. No other name but Jesus. There's power in the precious name of Jesus. Jesus, Messiah, King of kings and Lord of lords. Jesus. He created all that is with his own hand, and yet the smallest need he understands. There is no other name. The one who said, I am the great I am, and then he gave himself a sacrifice for man. There is no other name. Let every tongue proclaim and sing the name of Jesus. Magnify and praise the name of Jesus. No other name but Jesus. There's power in the precious name of Jesus. Jesus, Messiah, King of kings and Lord of lords. Jesus. No other name but Jesus. There's power in the precious name of Jesus. Jesus, Messiah, King of kings and Lord of lords. Jesus. Amen. Praise the Lord. Take your seats. So 5 things. Let me go directly. Number 1, our affection for God. God's house grows as we remember God's grace. Remember God's grace. Alam po ninyo, kung ikaw ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, huwag mong kalilimutan yan. Dapat yan po ay pinalalago mo.
sa iyong buhay. Tingnan niyo sa Psalm 103. Psalm 103. Nandun na po kayo. Psalm 103. Pakitulungan nga po yung mga ibang mga Bible student na naghahanap pa. Okay, amen. Psalm 103. Anong sabi? Verses 1 down to 5. Bless the Lord, O my soul, in all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Ang po ninyong mga taong madaling makalimot sa kanilang mga tinanggap na biyaya sa Panginoon, which they do not deserve. Sila po ay laging mga ingrato. Na parang tayo ay deserving sa mga bagay na tinanggap natin sa Panginoon. But David was different. Kaya ganun na lang yung pagtangi niya sa Panginoon, sa bahay-sambahan na Panginoon, sa preparasyon na kanyang ibinigay sa bahay-sambahan ng Panginoon, sapagkat naranasan niya at nakikita at siya'y lumalago doon sa biyaya na kanyang tinanggap sa Panginoon. He never forgot the forgiveness of all his iniquities. He never forgot that. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos at ikay nakaranas ng pagkatapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan, ay dapat hindi mo yan kinakalimutan. Remember that if God did not forgive us our sins, we are supposed to go to hell for that matter. Pag hindi ka pinatawad ng Diyos, naghihintay na sa atin ang impyerno. Sabi nga ng Isaiah, ang bunganga ng impyerno ay lumuluwag. Handa na ngayon na tanggapin ka, tanggapin ako dahil makasalanan. At araw-araw din, dapat mong tandaan that we are under the wrath of the Lord because we sin every now and then. But God is always there, ready to forgive us of our sins. Hindi dahil nagbago ka, hindi ba? Nabago ka na ba? Pag ikaw ay ligtas at hindi ka nababago ng Diyos, ewan ko na lang, ay dapat magtanong-tanong ka ng sarili mo, ligtas ba talaga ako? Binago ka na ba ng Diyos? Binago na ba kayo ng Diyos? Binago ka na ba? Ay, tama. May nakikita akong mga hindi pa binabago ng Diyos. Okay, sige. At least alam ko na yung mga hindi pa nagbabago. Okay, take your seats. Pag nagtatanong ako, ay dapat talagang kung totoo yun, itayo mo, itindig mo, sabihin mo kung ikaw lalaki, isigaw mo ng amen. Kung totoo lang naman talagang niligtas ka ng Diyos eh. Kung totoo naman talagang alam mo na pag ikaw ay binawian ng buhay ng Panginoon ay sa langit ka pupunta dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Nothing more, nothing less. Habang ako nagsasalita at habang ako ang pastor sa biyaya ng Diyos, ay hindi magbabago ang katotohanan yan na tayo ay naligtas dahil lamang sa Panginoong Jesucristo. Tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan dahil lamang ang Panginoon Jesucristo ay binigay niya ang kanyang buhay, nadanak ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para lamang burahin niya at tanggalin ang ating kasalanan. At dahil nanampalataya tayo sa kanyang ginawang yan, then we are saved and saved forevermore.
Yan, pag ako'y nagtatanong, are you saved? Yan ang ibig kong sabihin. Are you saved? Take your seats. Ngayon, kung ikaw ay talagang ligtas na, ay dapat talagang nakararanas ka rin ng pagbabago ng buhay mo, sapagkat ang pagbabago ng buhay, yan po ay dulot ng biyaya ng Diyos. You can never change yourself. Hindi magbabago ang kaisipan mo. Hindi magbabago yung nasa puso mo. Hindi magbabago yung direksyon ng buhay mo. Pero kung hahayaan mo ng biyaya ng Diyos, yan ang gagawa, then you can be changed. Yung mga kasalanan sa buhay mo na doon ka na lumaki, na ito na ang pinagkalakan mo, dyan ka na tumanda, yan ang ginagawa mo araw-araw. But God said, we are overcomers because a child of God is an overcomer. Pakita ko sa iyo, 1 John chapter number 5. 1 John chapter 5. Ano sabi ng verse number 4? For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even what? Our faith. Oh, nakita nyo na? 1 John? Patulungan nga, Bible student to. 1 John chapter 5. Tingnan mo, bilisan mo. Andito na rin lang kayo para may natutunan kayo. 1 John chapter 5. Kasi ang kasalanan, tandaan natin, ang kasalanan, na diyan ka na lumaki, mahirap tanggalin. Kaya pag ikaw ay lumaki doon sa nagmumura, nahihirapan ka, kaya pagdating mo dito sa simbahan, ganun din. May kakilala ako, matanda na. Oo, nagpunta doon sa office, may telepono. Sabi niya, sir, pwede pong makikitawag siya. Tawag po kayo. Aba, tumawag siya. Ay minura yung yung kumari niya, ay mari naman, talaga nang sa office. Sabi ko, Nay, okay, nanay ko po, bakit ho kayo nagmumura? Hindi pwede yan. Ay, sorry po. Eh, paano kasi Tapos nung natuwa, napamura na naman. Sabi niya sa akin, kasi, sir, ano na yun parang expression ba? Parang yung, pag ikaw ay nagulat, ano sinasabi mo pag nagulat ka? Kayo mga nanay, ano mga sinasabi nyo? Ay, kalabaw! Ano pa? Ano pa? Tinapa! Ano pa? kaya sabi sa akin, kahit na ho, mura pa rin ho yan. Kaya, nagvi-visit kami, napamura na naman. Biro mo yan, nasa gawain na ng Diyos yun. Bakit o? Doon nga kasi lumaki. At mahirap talagang tanggalin. Pero maraming salamat sa Panginoon. Isang araw, sabi niya, hindi na ho ako na pagmura. Praise the Lord. Oh, this it can be overcome. At yan ay biyaya ng Diyos. Kung natututo lang tayo to yield to God and let His grace work upon us. Hindi natin kaya yan. Hindi natin kayang baguhin yan. Ikaw na sinungaling, hindi mo kayang baguhin yan kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon. Ikaw na nangungupit lagi, wala kang ginawa kundi mangupit. Ikaw ay magnakaw ng hindi naman sa'yo. Kung yan ay pinapanalangin mo sa Panginoon, yan ay niluluhod mo sa Panginoon, yan ay hinihingi mo every time you come to church. Sa tingin mo, hindi maaawa ang Diyos sa iyo at tatanggalin niya ang kasalanan yan.
Kung ikaw din lamang ay umiiyak, dapat ay umiiyak ka sa iyong mga kasalanan at makikita mo isang araw, yes, you know that God forgives you, but He can also make sure that you overcome if only you seek with all your heart. Kaya hindi po siya nakakalimot. Kaya lumalago siya sa kanyang pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Lumalago ang pagtingin niya doon sa bahay-sambahan ng Panginoon. Because that is an edifice that shows how great His God is. Nang biyaya niya hanggang ngayon, magmula nung una niyang makilala ang Panginoon, na pinatawad siya sa kanyang kasalanan, ay patuloy pa rin siyang pinapatawad at lalo pang binabago from grace to grace, from one step to the other. That is what he experienced. And sabi niya, bless the Lord, O my soul. Ang buong puso niya, buong buhay niya, ay yan ang sabi niya, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. He knows that he is a man who is forgetful. He knows that, but he reminds himself over and over again that I should not really miss this great thing that God has forgiven me for my iniquities. Iniquities should not be forgiven. There will always be consequences. Pero maraming salamat sa Panginoon, tinanggal niya yun dahil sa pag-ibig niya sa atin at binigay niya ang kanyang buhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kung gusto mong ay maunawaan mo din yung paglago mo doon sa biyaya ng Panginoon, marami pang mga biyaya. Kaya nga may awitin tayo, all of grace. Wow! Sige nga, lika nga, Kenji. Kantahin mo nga. Sige nga. Alam mo pa ang first verse? Kasi nakikisabay ka sa akin kaya gusto mo ikaw kumantahan. Yan. All of grace. Sige. Pantayin natin si Kenji. Para masanay siyang kumanta. Hawakan mo ito pang pastor to, ha? Okay. Kumanta. Go. All of grace. All of grace is my story, all the way from earth to glory. Since by grace He lifted me from sin and woe. Since by grace. No. Fill up the tune. Yeah. Sige, Ivan. Sumunod doon. All of grace is my... Go! Sino nakakaalam? Si Randel, halika. Yeah. All of grace is my story, all the way from earth to glory. Since by grace He lifted me from sin and woe, living. Sige. Na. Sige, Jessa. Hindi ko alam. Doon na po sa Living Grace. Oo nga. Living grace He has extended, as on Him my heart depended, and He'll give new grace when it's my time to go. Okay. Sige, kantayin natin yung chorus. Grace. Yun, look at that. And that's essentially is what grace is. Grace. Ready, go. Grace not yet uncovered. Grace. Store. Ano po pa yung lyrics? Nahanap po ba? Grace
to cross the river, grace. There'll be new grace I've not needed before. Okay, second verse. Ano yun? There's been grace for every trial. There's been grace for every mile. There's been grace. Nakuha mo na lyrics? Oh, sige. Basahin natin kasi alam po ninyo, ito po ay magandang bagay. Na? There'd been grace for every trial. There'd been grace for every mile. There's been grace sufficient from His vast supply, grace to make my heart more tender, grace to love and pray for sinners, but there'll be new grace when it's my time to die. Yan po yung experience ng isang tunay na mananampalataya. There will always be new heights to climb. There would be new things that we haven't even met before and understood. Na hindi mo pa na-experience sa buhay mo. Kaya sinasabi, bakit hindi wala na bang katapusan ang problemang ito? Ay, padami talaga yan. But the more that problems are, and the more mountains that are coming on our way, the more grace comes. Kaya nga, sabi din ni Apostle Paul, you see, grace really abounds in us. Kaya sabi, that's why as we go on with our Christian life, sabi ni David, forget not His benefits. Forget not the great grace of God. Kung minsan sinagot tayo sa una nating hirit sa Panginoon, pagkatapos ng pangalawa at pangatlo, hayaw na, iba na, hindi na niya tayo sinasagot. Yet the Lord says, I am going to show you great and mighty things which thou knowest not. That's why our affection for God's house grows. As we never forget how the Lord has loved us. You know, His grace. Pag sinabi mong grace talaga, we do not deserve. Kung minsan, nakala natin tayo ay mga deserving sa ating mga, kapag tinitingnan nyo ba ang mga sarili nyo kanina, nung tiningnan nyo ang mga sarili ninyo doon sa salamin, nakita mo ang mukha mo. Nakita mo ang suot mo. Nakita mo kung sino ka ngayon at naalala mo yung panahon. Kung ano itsura mo and compared to what you have become today. Anong una mong sinabi? Wow, pogi talaga to. Ano ba yan? Talagang matipon na. Ito bang sinabi mo, Daddy? Anong una nating sinasabi? Si David was different. Kaya ganun siya lumalago. Nakikita na how deserving he was, na kung hindi lamang sa biyaya ng Diyos, hindi ako nagkaganito. Pag tayo nagde-decide, pag tayo ay mayroong mga blessings sa ating buhay, nakakain ka, may pera ka, mayroon ka mga blessings sa buhay mo. Ano yung sinasabi mo? Kagaya din ba ng sinabi ng isang milyonaryo, naggawa ko ito dahil ako ay nagtrabaho, gawa ng sikap,
Pag tinignan natin kung saan tayo nakatira, nakakalimutan mo ba na lahat ng mga yan ay biyaya ng Diyos? Kaya tayo ay nawawala ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nananatili ang ating mga puso na ingrato sa lahat ng mga pag-ibig ng pinakita ng Diyos na mabiyaya sa atin ng Panginoon. David, never forget that. Every remembrance increased his gratitude. Bawat nilista, kaya nga hindi siya, kung naglilista man, kasi kung minsan tayo mga naglilista ng mga tao, o kaya ng mga failures natin sa buhay, pero hindi tayo naglilista ng mga bagay that we do not deserve from God's blessing. Alam mo, kaya tayo ay hindi mapagpasalamat. Kaya nga, napansin mo sarili mo na bakit ikaw ay malungkot sa gawain ng Diyos kasi ano bang mineditate mo kanina? Ano bang mineditate mo? Yung mga pagsisikap mo na naman. Pero hindi mo tiningnan kung papaano ang Panginoon nagbigay sa iyo ng mga biyaya na hindi mo sukat akalaing ibibigay niya sa iyo. And that you do not deserve all these things. But you see, if only we learn to acknowledge that these things I do not deserve, Lord. All this, what I have. Pag sumakay ka ng sasakyan mo, I don't deserve this. Pag kumain ka sa magandang platos at uminom ka doon sa magandang lagayan at umiinom ka pa ng mineral water. Buti nga hindi sa pusali kinuha. Hindi sa rain, hindi yan sa ulan kinuha, at hindi mo yan basta inigib, kundi nandyan na, lo and behold, nandyan na yun, binuksan mo lang. Marami hindi mapagpasalamat kasi nakikita nila as if they do deserve all these things that they did. Ay dapat lumalago tayo. Amen? Dapat po ay lumago tayo as we remember God's grace in our lives. Pangalawa, di ba 5 ito? Pangalawa pa lang. Oo. Bibilisan ko na, pangalawa. Our affection for God's house grows as we value eternal things above temporal things. Tanungin mo sarili mo. Gaano mo na ba kamahal yung mga bagay dyan, mga material sa buhay mo, kumpara sa mga bagay sa sangkalangitan. That which is eternal. Have you ever come? Tonight, be honest. Let's be honest. Gaano mo na ba kamahal yung bagay na temporal? O kaya ang mga bagay na makalangit over and above your temporal treasures. Pag tinignan natin ang ating mga sarili, ano ba mga priorities talaga na natin? Ano mga inuuna mo sa buhay mo? Sa umaga, ano inuuna mo? Kaya ako'y nagpapasalamat na ngayon ay hindi natin inuna yung pagkain. Amen? At tayo muna ay nag-ceasefire sa plato, sa tinidor at saka sa kutsara. May ceasefire ba? Oo. Kasi mas mahalaga yung aking dadalhin sa Panginoon. Mas mahalaga yung pag-uusap namin ng Panginoon. Mas mahalaga yung idudulog ko sa Kanya. Ay dapat naiintindihan natin yan. Bilang mga mananampalataya, tingnan natin, kapag hindi, mas mahal pa rin natin yung mga temporal things
hindi ho lalago ang ating pag-ibig sa gawain ng Panginoon, sa kanyang bahay-sambahan. Kasi tingin pa rin lang natin ay mas kailangan mong bumili nito at bumili niyan kesa para sa gawain ng Diyos. Let's be honest, ladies and gentlemen. Tayo ba ay sumusunod sa ninanais ng Panginoon sa Matthew chapter 6? You know that. Pero babasahin pa rin natin. Matthew chapter 6, verse 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Pakinggan natin maigi ang mga sinabi ng Panginoon yan. Lay not up for yourselves treasures on earth, upon earth. Lay not up. That's a command. Commandment ng Panginoon yun. Pero maging honest nga tayo. Ano ba talaga yung mga iniipon natin? Mga pang-temporal o mga bagay na pang hinahanap doon sa sangkalangitan, pang-eternal? Ano talagang iniipon mo? Para saan yung iniipon mo? What is it for? Bilang mga mananampalataya, lahat yan, gold and silver are temporary. But God's work is always eternal. Totoo, magbe-build tayo ng edifice which may be not eternal. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Na yung kanyang bahay-sambahan is actually a replica of what is in heaven. Kaya nga ho, kailangan meron tayong gastusan. Dahil ito yung paggastos natin is our investment up to eternity. Dahil yan ay para sa Panginoon. Kaya nga dito sa bahay-sambahan ng Panginoon, here is the word of God preached. Here are souls coming in so that these souls get saved and they will be changed. Here would families be built. Here would somebody else's future for eternity is built. Kaya yan po yung bahay-sambahan. Hindi yan lagad ng ligawan o lugawan. Hindi yan lugar kung saan we can just do our own thing. But this is a place where souls or eternal souls are being fed with the eternal Word of God. Kaya nga bilang mga mananampalataya, tingnan natin, lumalago ba ang pagkaintindi mo? Yung investment mo na nilalagay sa gawain ng Diyos. Sa mga repairs na mga yan. Ang mga investment natin na mga yan, yan po ay ating pag-iipon sa sangkalangitan. Maliwanag po yan sa salita ng Diyos. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, how is our value for eternal things? Nag-i-increase ba day after day? Nag-i-increase ba yan? Kaya makikita mo, hindi ka magsasayang talaga, mo sasabihin, sayang yung binigay ko, sayang yung ibinigay ko sa gawain ng Diyos, kahit kailan hindi nagiging sayang ang ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon. Oras man yan. Marami kasi, sabi, may exam pa ako. Ay, mayroon pa akong gagawin. Mayroon pa kaming, bilang mga anak ng Diyos, the value that we put upon the work of the Lord, it really shows how much we value that which is eternal. Kaya mga kapatid,
Tingnan natin, lumalago ba yung pag-ibig natin sa mga bagay na eternal o pababa ng pababa? Dati-dati ang oras mo, 1 oras. Tapos lumalago nga, nagdadalawang oras ka na, di ba? 3 oras. Dati, ang ibinibigay mo ay piso. Ngayon, nagiging 2 piso na, 3 piso, 5. Di ba? Dati, nakaupo ka lang dyan. Pero ngayon, nagbibigay ka. Iyon ba yung nangyayari sa'yo? At yan ay pakyat ng pakyat. Honestly speaking, lumalago ba? O bumabagsak? Kaya nga kayo mga backslider, manumbalik talaga kayo sa Panginoon. Bilang mga mananampalataya, palaguin mo yung pagkiling mo sa eternal things. Number 3, our affection for God's house grows as we experience the blessings of God's people. Tanda mo nung una kang pumunta dito, wala kang makausap. Amen. Wala kang mautangan. Ibig sabihin, yung wala kang ka-fellowship, nahihiya ka pa. Anong sabi ng Psalm 122 verse number 1? Anong sabi ng 122 verse number 1? Again. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Bakit? Because there we enjoy and we satisfy that which we need. Ano yun? Fellowship of the brethren. Ano ba'y kailangan talaga natin yun? Lalo na pag ikaw ay depressed, di ba? Sinong mga na-depress na dito? Sinong mga mayroong depression? Ay, kaawa-awa naman kayo kapag may depression kayo, no? Pero sa totoo, alam mo bakit marami nadidepress? Kasi nandoon lang siya sa trabaho niya, andun lang doon sa kanyang bahay, paikot-ikot lang doon. Pumunta ka sa simbahan, tingnan mo, bagong mukha, bagong gawain, bagong maririnig mo. Hindi lang lahat ng mga na yan, kundi mga kasiyahan. There is so much blessing with the fellowship of the people of God. Yung tamang fellowship, ha? Ulitin ko. Marami kasi napunta din naman, o may napunta, hindi naman marami. May napunta kasi uutang. Ay masamang kaisipan yun. Napunta siya doon, may napunta lang doon kasi mayroong, ano pa ba? Iba yung kanyang gagawin. Pero pag sinabi nating fellowship sa mga kapatiran, is that you will go there so that you will be encouraged with the Word of God. And then you can also encourage others to live a holy life for the Lord. Yun yung tama. Yun ang tamang fellowship. Hindi mag-fellowship kayo para itago nyo kasalanan nyo. Ay tayo mga magkakaibigan, ha? Huwag na nating sabihin, yan eh. Huwag na natin siyang isumbong. Hindi yung tamang fellowship. Ang tamang fellowship, kaya tayo nagkakasama para ang salita ng Diyos ay ating tingnan at para tingnan natin yung ating mga sarili at dapat lamang na makita natin yung ating mga mali at tayo ay maging maayos and we become better Christians for the glory of God. So bawat mga pagkakatipon, kaya nga din yan, pag tayo ng mga nagkukwentuhan, then somebody else will be strengthened. Kapag nag-uusap tayo, na lumalakas, pag nagkakaroon siya ng maraming mga problema sa kanyang buhay, then may magpapalakas, may tutulong sa kanya. That is growing in experience of the blessings of God's people.
Yan po yun. Dapat ay lumalago tayo sa ikay na pag-fellowship, na ipag-usap, hindi yun para lamang siraan ng isang tao o kaya dalawang tao, kundi para kayong dalawa ay mapagtibay. Para yung mga grupo ay tumibay. Saan sila titibay? Titibay ang pagkakilala nila at pagkaalam sa salita ng Diyos na dami ang alam nila. Titibay sila ng kanyang, ganun din palang nararanasan mo, yun din paano bang ginawa mo? Para ikaw ay makapagtagumpay sa kasalanan yan o kaya sa bagay na yan sa buhay mo. And then He would help. And then you pray for one another for the glory of the Lord. Kaya nagmi-meet yan. You see, kaya tingnan nyo sa Hebrews chapter 10, verse number 24 and 25. Hebrews chapter 10. Not forsaking verse number 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. You see, ito ang totoong fellowship sa bahay-sambahan ng Panginoon. So, it is to provoke one another to love sa pag-ibig ng Diyos at sa maiging gawain, good works. Hindi bad works. It's a good work. Yun ang pinoprovoke mo siya na gawin niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, na i-fulfill niya yung panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. And to exhort one another. But exhorting one another, pinalalakas. Kung kinakailangan sabihan mo siya, go on! Let's go on winning souls! Sige lang kapatid! Sing for the Lord! Then, looking forward to that day, because the day is fast approaching. You see, yan po yung dapat lumalago tayo pag kayo napunta dito. Lumakas ka ba nung pagpunta dito? O mayroon kang pinahina? At ikaw ba'y nakaranas ng paglakas na nakarinig ka ng kanta, nakarinig ka ng yung fellowship diyan, nagkwentuhan kayo. What happens when you go home? Ano, may problema ka na naman? Lalo ka nalungkot? Pambihira, ano ba naman yan? Ay, dapat man napalakas ka. Nakikita mo yung paglago. Kasi napagalitan ako, pastor Tsaka pinulpito nyo ako Sabi, ba't pinangalanan kita? Hindi naman, pero kulang na lang, pangalan talaga, pastor Kulang na lang, pangalanan ako. Aba, ay buti na lang at pinangalanan mo sarili mo. Kasi ang akala ko nga sa iba yun hindi naman ikaw yun Isa ka rin pala doon. O di lalo mong pinakitan, talagang maganda pala yung salitang yun na binitawan at ibinigay sa iyo ng Panginoon. I mean, there should be blessings. Hindi yung pagod na pagod ka nga. Pagod tayo physical. Pero, sa mga napapagod physical, sa mga naglilingkod sa Panginoon. Pero kung ikay umupo lang dyan, tapos uwi ka, pagod ka pa rin. Ay, nakakapagod. Bakit? Anong pinagod mo? Naupo ka lang naman dun 2 oras na nag-preach Nakatulog ka pa. Di ba dapat pag tumayo ka na, wow, refreshing, praise the Lord. What a good rest. Nakatulog. Hindi ka nga nagsulat. Nakanganga ka nga lang Kaya ako gusto ko talaga yung nagsusulat. May mga pastor ayaw magsulat. At pasulatin. Sabihin ni Jack Hiles, look at me. Stop writing. I want you to listen to my preaching. Narinig niyo yan?
Pero sa akin, no, no, no. Look at me and write down. Kailangan ilagay mo yan sa notes mo. Dahil kailangan lumago ka sa iyong affection sa gawain ng Panginoon. Kailangan yan ay reviewin mo. Pastor, pwede ko naman yun kunin ulit yan saan yan? Sa live stream. Sabi ko nga, look at me and write. Mamaya, bukas, pag tinanong ko, pag hindi nyo alam to, tingnan nyo lang. Okay. Ang dami sa inyo talaga nakaganyan lang. Ka ng dyan, nagsusulat ka ba? Wow, talaga. Amen. Hallelujah. Tanong, naintindihan mo ba? Okay. Yun lang ho, basta nakapagsulat. Praise the Lord. Bakit mo ba isinusulat? Para mayroong tayong checklist. Paano ba natin palalaguin talaga pag-ibig natin sa bahay-sambahan ng Panginoon? Ano na nga yung number 1? Pag hindi natin kinalilimutan, laging inaalala ang biyaya ng Panginoon sa atin. Pangalawa, tinatagalog ko na na dapat lumalago din at umaangat ang ating pag-ibig sa mga bagay na eternal, over and above sa mga temporal na mga bagay. Dapat nagbabago ka. Dapat umaangat. Hindi ka na masyadong nagagalit kapag medyo nakulangan ka na may kulang yung pagkain, di ba? Hindi na bali, hindi kulang yung kanin ko, basta maraming tubig, okay na yun. Tama. Marami dito nagwawala. Di ba? Pinakitang na nagwawala kapag nawala yung kanyang cellphone, hindi na siya mabubuhay. Kasi ang kanyang pag-ibig nandun na, yung buhay niya. Dapat nagbabago. At pangatlo, dapat lumalago yung fellowship mo sa Panginoon, yung blessing of fellowship with God's people. Sa nagbabago, hindi lang yun na pagkwentuhan ka at ikay napilitan kasi estudyante ka ng academy. Kayong mga lumaki diyan at saka mga taga rito, ay dapat lumalago ang inyong, hindi yun lumalago ang paghingi nyo ng tulong sa iba, ha? Kayong mga nakatira dito, ilagay nyo yan sa puso at isipan ninyo. Kung kayo nangangailangan, ay huwag niyong ipakita doon sa, Brad, pakipag-pray mo naman yung sapatos ko, ngumangangana. Kaya nakatira dito, tapos full-time ka, dapat hindi yun nangungutang. Punta ka sa altar, makipag-usap ka sa Panginoon. Hindi yung, makikipag-fellowship ako kay Brad. Di guys, sabi nga man ni pastor sa kanyang preaching, you should grow in your experience with the blessings of the people of God. Kaya makikipag-fellowship ako kay kapatid. Di ko pa ito na pero alam ko ito, may kuts ito At may pera ito. Pag kami magkasama kami dito, di marami. Talaga blessing. Tapos pagpipray ko pa na masakit ang tiyan ko. Tahimik ka. May ganyan ba? Kung yan man ay ginagawa, ay dapat magbago-bago ka na. Ang pang-fellowship, ibig sabihin, lalo kang lumalago sa gawain ng Panginoon at tumitibay at sasabihin mo, wow, kailan talagang pumunta ulit ako sa, saan yun bukas? Makakasama ako sa evangelistic meeting bukas. Dadamihan kong bisita ko. Pagkatapos sa Friday, ganun din, matindi.
Hindi yung, paano kaya ako makakatakas? You know, the more we enjoy the fellowship, the true fellowship of God's family, the more precious God's house becomes. Lagay natin yan. The more that we enjoy genuine fellowship, yung tamang fellowship, yung napapaggalak ka at lalo kang nagagamit ng Diyos, lalo kang nai-encourage na gumawa para sa Panginoon, na kung ikaw man ay choir member na lalo ka pang kakanta at gagalingan mo pa para sa Panginoon, na kung ikaw man ay Sunday school teacher, gagalingan mo pa pagtuturo, na kung ikaw man ay magso-soul winning, ay dadamihan mo pa ang soul winning mo. Dahil nga, bunga yan ng fellowship mo sa kapatiran dito sa simbahan. And number 4, 4 na lang. Hindi na lang 5, 4 na lang. No? Okay. Kasi namutla ka nung sinabi kong 5 eh. Okay. Sa 4 lang, 4 lang. So, pang-4, paano ba natin mapapalago pa yung ating puso na mas lalo nating mamahalin ang bahay-sambahan ng Diyos? Dapat ay lumalago din, no? Our affection for God's house grows as we live for those who will follow after us. Dapat matutunan nating mahalin at ipamuhay na tayo'y namumuhay para sa iba, hindi para sa atin. Para sa mga bata na susunod sa atin pang mga yapak. Alam po ninyo, one day we are going to leave this earth anyway. Pero meron susunod sa atin. Iiwanan natin kung ano man mga tinatangkilik natin at iiwanan natin to sa iba. We'll not live long in this earth. Paano ka naman nabuhay? Nabuhay ka lang ba para sa sarili mo? Dapat bilang mga mananampalataya at makita natin that we are not going to do this only for our own consumption, but also for the benefit of those who are coming before us. Just imagine, no? Pag tinitingnan ko, ang dami nating mga bata ngayon dito. Ngayon, mga 12 years old pababa. Pwede ba makikita yun? Dito nga, di kayo sa harapan. 12 years old pababa. Dito. Bilis! Move fast! Dito kayo sa side. Okay, side na yun. Side doon. There. Mahirap talaga ito kausapin sa mga Tagalog. You stay on my left. Okay? So you are... How old are you? Tristan po. Ay. How old are you? 12. Wow, 12. Ginawa na ko ni Tristan? Oh, ginawa niya na 12. Okay. How about you? 9. 9. And you? 10. 10. Ah, talaga mga bata kayo na. 10. How about you? 10. Ay, ito, Pilipino to. Pilipino. Anong tatay mo? Pilipinong eh. How about you? 11. 11. Sino bang iyong ama? Ah, ito talaga. Ito. How about you? 12. Ah, mga bata pa, di ba? Pag tinitingnan natin, ang mga ginagawa ng mga ito dito. No. Okay, mga teenagers, pwede ba dito kayo?
Being teenager ka pa? Ay, oo nga pala. Sorry ha. Kasi nasa college siya. Oh, teenagers na high school lang. High school lang. Paano ang college? Oh, ang dami parang high school. Ini. Mga junior high lang. Yung mga senior lumayas. Ayan. Look at that, no? Wala pa namang muwang to sa buhay, no? Ito yung mga hindi pa marunong magplantsa, magsaing, hindi marunong maglaba. Hindi marunong maglaba, hindi marunong magplantsa. Yung wala, ang mga ito, ano lang mga ginagawa nila sa bahay, kumakain, natutulog, nanggugulo. Di ba? Kayo ba yon? Kayo ba yon? Baba kayo ng konti. Yan, yan, no? Para kita yung iba. Yan. Ito yung mga magugulo, no? Oh. Kaya nga, tingnan po ninyo, mga kapatid. Shh. I told you not to go to, but you go to. Now you look at. Okay. Tinitingnan natin. Ba't tayo nagpapaganda ng building para lang sa kanila? At tayo nagbibigay. You know, because we're living for them. Dapat yan matutunan mo. Parang ano din lang yan, pag gumamit ka na CR, isipin mo, may gagamit din. Yung iba sa atin kasi kung minsan gumamit ng CR, nagpalabas ng time bomb, hindi na, wala na problema doon. Parang okay. Thank you very much, kids. You're such good kids. And you stay there. Stand up with me as I finish my preaching. Okay. Go. Thank you. Sino po yung mga palubog na? Ay, nagtayuan. Now, tingnan niyo mga kapatid. Now, alam naman natin yung mga ginagawa natin, these are passing time. Pero sa totoo lang, ang gawain ng Diyos, the house of God is really for those who will follow us. Dapat nating tandaan na yan yung sa Psalm chapter 78. Psalm 78. At kahit na kayong mga bata, kahit mga 10 years old pa kayo, ano mga 12 years old, kakatawa talaga ang mga mag-isip na. Nandyan ba ang tatay mo? Tristan, andyan tatay mo ngayon? Wala. Okay. Then 78, nandyan po kayo. Verse number 4. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praise of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. For He established a testimony. For He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children,
that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Alam mo, kung tayo po ay nais natin talagang lalo pang magmahal sa bahay-sambahan ng Panginoon, dapat nating ilagay sa ating puso that we are not just doing this for ourselves today to enjoy and to be strengthened and to know how to serve the Lord. But there are those who are younger than us, and maybe there are those who have not yet come with us, and there are still not those who are not yet born. Yung marahil ay magiging anak mo, yung marahil magiging apo mo, o yung anak ng iyong apo, yung anak ng iyong anak. If the Lord tarries His return, kaya tayo nagbe-build up. Kaya si King David, sabi niya, I may be passing this, but my son, Solomon, is tender in his age. But I'm giving. I'm preparing. Ganyan niya kamahal ang bahay-sambahan ng Panginoon. Kasi hindi man yan gagamitin para sa Kanya. Hindi man niya may enjoy yun. Pero alam niya, yung kanyang anak, at yung magiging anak pa ng kanyang anak, at yung iba pang mga bata, at yung mga hindi pa ipinapanganak, one day, they will use that edifice so that they will know God. They will use that edifice so that they will have a place to serve the Lord. Sana'y magkaroon tayo ng paglago sa mga bagay na yan. Totoo yan na dapat bigyan din natin ng oras ang ating mga sarili. Nagtrabaho na nga ako ng napakaraming mga panahon para sa kanila. Hanggang ngayon ba para pa rin sa kanila? That's a good investment. Bilang mga mananampalataya, let's grow. Let's grow in our affection for God's house by growing also in our living. And that living should be for those who will follow us. Dapat mabuhay na tayo. Dapat lumago tayo sa tamang buhay na ang pamumuhay natin ay para sa iba. Hindi lang para sa atin. Let's not be selfish. Let's not be selfish. Let's live for the future generations. Not only that we will reach them, but we are building the house of the Lord for them to enjoy. Because one day they may not have a place to stay. They may not have a place to serve the Lord. Maybe there would be no more place where they could understand who God is. But because of our investment in this place, they will have all the freedom to do that. Amen. At makakasiguro tayo na yung mga apo, mga anak ng atin pong mga anak, o apo ng ating mga apo, when we are long gone, then they can still worship the Lord freely just as we do today. Amen? Kaya bilang mga mananampalataya, ito ang dapat nating palaguin. Kaya tanungin kita, kumusta ang puso mo at pagtangi mo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Lumalago ba? Ngayong gabi, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? May pag-usap sa Kanya. Shall we all stand up, please? Habang tinutugtog ang awiting pa niya, ba't hindi natin ilapit sa Panginoon? Lord, let me grow. Let me grow in this so that I can love more your word and love more your work.